So, ang gagawin natin dito guys is i-connect natin yung ating domain o i-connect natin yung ating server sa ating client. And gagawa tayo ng ating user configuration guys. So, ayan, enjoy watching. Punta tayo sa ating tools. Ayan, tools. Tapos sa ating DHCP. Tapos yung ating IPv4. So, right click lang natin yan guys. Tapos hanapin natin yung scope. So, ayan. Ang ilalagay natin sa name guys is ict.local. Pero depende naman yun sa inyo guys kung ano ilalagay nyo. So, ang start IP natin guys is 192.168.1.4. So, sa ating end IP guys, depende sa atin kung ilan yung ilalagay natin. Pwedeng 20. So, ayan. Click next lang guys. Next. Click next. So, yan guys. Yung default gateway natin, kailangan natin yan siyang lagyan. So, ang ilalagay natin is 1.2.168.1.1 kasi yun yung default gateway natin. So, dito guys, ilalagay lang natin yung ating yung sa ating server PC. Tapos add. So, ayan, lumabas na. Add lang natin yan guys. Then click next. So, dito, next na dito guys. Next and finish. So, ayan, okay na. And ang susunod natin na gagawin dito guys is dito na naman tayo sa ating client. So, punta lang tayo sa ating Ethernet. Right click lang natin. So, change adapter options. Right click, properties. And then, click natin ulit yung IPv4. Obtain lang natin yung ating IP address guys. So, ayan, na-obtain na. Click OK. So, sa makita guys, lumabas na yung ating domain. So, pinutin lang natin yung yes. Yan, click yes. Then, X natin yan. So, ang susunod is dito naman tayo sa ating folder. Yan, sa folder. Then, right click lang natin yung this PC. Yan, right click. Tapos, punta tayo sa properties. Change settings. Ayan. Then, click change. So, ayan, ilalagay natin yung ating domain. So, yung domain natin is ict.local. So, ayan, click OK lang. Then, lagay natin yung ating admin. Yan. Administrator. Tapos yung ating password. Ayan. Then, pagkatapos nyan, click lang natin yung OK. So, ayan, click OK. Okay lang. So, ayan, nag-welcome na siya guys. So, click OK. OK. Then, close. Then, restart. So, ayan, magre-restart na siya guys. So, kapag nag-restart na yun siya, ibig sabihin yan, napasok na natin yung domain. And, hintayin lang natin guys na matapos mag-restart. So, ayan guys, napasok na natin yung ating domain. And ang next natin na gagawin guys is yung ating user configuration. So, punta lang tayo sa ating dashboard. Ayan, dashboard. And then, tools. Ayan. And then, punta tayo sa ating user configuration guys, or EDDS. Then, click new. Ayan, tapos, organizational unit. So, ang ilalagay natin sa ating organizational unit guys is
Depende naman sa inyo kung ano ilalagay niyo. So, ang ilalagay ko dito guys is ICT department. Ayan, ICT department. Then, pagkatapos nyan, click lang natin yung okay. So, click natin yung ICT department. Gagawa tayo ulit ng new. Ayan, new user. So, ayan. So, ayan guys, pwede na tayong gumawa nating user. So, ang gagamitin natin dito guys is Juan. Tapos yung ating last name is Luna. Depende sa inyo guys kung ano ang gagamitin nyo. Ginamit ko lang ito para may guide kayo. Ayan. Yung sa user logon name natin guys is ang ilalagay ko dito ay user 1. Tapos yung kapag gagawa kayo ulit ng user, pwede na kayong gumamit ng user 2, user 3, user 4 hanggang sa mapuno yung 15 guys, or yung nilagay nyo kanina sa ating end IP address. Ayan, nalagyan na natin ng password. Pagkatapos natin malagay yung password guys, alisin lang natin yung check sa taas. Tapos palitan natin nung nasa gitna. Yan, dalawang nasa gitna. Tapos check na din natin yung password never expire guys. Ayan, click and then finish. So ayan, okay na. Dito na naman tayo sa ating client. So other user, yung user 1 na lagay natin guys, kasi yun yung login name natin. Tapos lagay natin yung password. So ayan, kita nyo guys, lumabas na yung ginawa nating user sa ating server. So ayan, hintayin lang natin na matapos. Ayan guys, so nakikita nyo, gagawa ko ulit ng ating user. Ayan, new. Tapos punta natin sa user, then yung first name ng ating user. Ayan. Tapos yung atang user logon name guys is, ang gagamitin natin is user 2. Ayan. Lagyan natin ulit yung lagyan natin ng password. Ayan. Same process lang guys nung sa user 1 kanina. Ayan. Next, oops, hindi na-match yung password natin. So ilalagay natin ulit. Ayan. So okay na. So makikita nyo guys, dalawa na yung ating user. So pwede nyo na ulit i-login yung user 2 natin sa ating client. So ayun lang guys. Thank you for watching.